una sa lahat. Tila nabudol lang tayo ng Pangulo na nangako na by December 15 may mga makukulong na malaking isda. Wala tayong nakita so far. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Tiwala ng publiko. Net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos sumadsad, habang kay Vice President Sara Duterte naman tumaas. May nag-resign na naman Commissioner Rosana Fajardo, nagbitiw sa ICI. Apektado kaya ang kredibilidad ng komisyon? Binabati ko si Ate V, Batangas Governor Vilma Santos Recto, minaliit nga ba ang mga ordinaryong mamamayan? Na kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. May nagbitiw na naman sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Hanggang katapusan na lang ng taon si Commissioner Rosana Fajardo. Live mula sa Taguig, nangungun sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, anong dahilan sa pagbibitiw ni Fajardo? Alam mo, Jiggy, hindi na idinetalya ni ICI Commissioner Rosana Fajardo yung dahilan ng kanyang resignation. At sinabi na lang niya sa isang pahayag na nakumpleto na niya yung kanyang trabaho dito sa komisyon. Sinabi rin niya na parang masaya na rin siya na nakatulong siya sa pagbuo ng sistema para sa investigasyon dito sa flood control scam. Sa December 31 ng effectivity ng kanyang resignation. Sa isang pahayag naman, sinabi ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. na parang napapanahon din naman ang resignation nitong si Fajardo dahil halos patapos na rin ang trabaho ng komisyon. Sa ngayon na pinagtutuunan na lang daw ng pansin ng komisyon ay yung pag-finalize ng mga referral na ibibigay nila sa ombudsman. Itong mga referral na ito yung naglalaman ng mga rekomendasyon nila kung sino yung dapat makasuhan ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Kasabay din ng pagbibitiw nitong si Fajardo ay napapag-usapan na rin naman yung pagbuo ng isang mas permanenteng komisyon na mag-iimbestiga laban sa korupsyon. Jiggy. At Gerard, ano naging reaksyon ng Malacanang sa pagbibitiw ni Commissioner Fajardo? Jiggy, ayon sa Malacanang, ilubos naman daw nagpapasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa naging serbisyo nitong si Fajardo. Pero hindi naman daw ibig sabihin nito ay magtatapos na rin yung investigasyon sa flood control scam. Sa susunod na taon daw ay marami pang mapapakulong at mas makakasuhan kaugnay dito sa flood control scam. Sinabi naman ni Congressman Edgar Erice na parang sa resignation ni Fajardo parang nagtapos na talaga itong ICI. Ganyan din ang pagtingin ni Representative Laila De Lima. Sabi naman ni Congressman Chel Jokno, Jiggy, parang nagpapakita lang daw ito na hindi matindi o kulang sa kapangyarihan at kulang din sa ngipin itong ICI. Kaya napapanahon lamang na dapat na ma-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagbuo nitong Independent Commission Against Infrastructure Corruption para sa ganon mas may kapangyarihan itong komisyon sa paglaban sa katiwalian. Pero alam mo, sinabi rin ni Congressman Antonio Tino na parang mulat sa pool daw parang questionable na ang pagkakabuo nitong ICI. At parang may pasaring din itong si Congressman Tino doon sa kumbaga parang nabitin na pangako nitong si Pangulong Marcos na may makukulong na big fish bago magpasko. Pakinggan natin yung naging interview dito kay Congressman Tino sa One Balita Pilipinas ng 1PH. Tila nabudol lang tayo ng Pangulo na nangako na by December 15 may mga makukulong na malaking isda. Wala tayong nakita so far. Jiggy, itong si Fajardo ang ikatlong nag-resign mula dito sa ICI. Kung maaalala natin, Setyembre pa lang, 2 weeks pa lang itong komisyon nagbitiw na sa posisyon bilang special advisor. Itong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. At itong December 16 nga lamang naging effective ang resignation ni Commissioner Rogelio Babe Singson. So sa ngayon, natitira na lang dito sa ICI ay si Chairman Reyes, si Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. at si Executive Director Attorney Brian Husaka. Yan muna ang latest. Balik sa iyo yan, Jiggy. Yan pong ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Taguig. Malayong agwat ng net trust rating sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa bagong survey ng SWS. Sumadsad sa negative 3% ang net trust rating ng Pangulo. Mas mababa yan ng 7% noong Setyembre.
habang kay VP Sara naman tumaas sa positive 31%. Mas mataas yan ng 6% noong Setyembre. 38% ang nagsabing malaki ang tiwala nila kay Pangulong Marcos. 41% ang nagsabing maliit ang kanilang tiwala, habang 20% naman ang undecided. Kay VP Sara naman, 58% ang nagsabing mataas ang tiwala nila, 26% ang maliit ang tiwala sa kanya, habang 17% naman ang undecided. Isinagawa ang survey mula November 24 hanggang 30 sa 1,200 respondents. Kinomisyon ito ng consultancy firm na Stratbase. Wala pang payag tungkol dito Malacanang at ang kampo ni VP Sara. May isa na publiko na namang bahagi ng tinaguriang Cabral Files, mga dokumentong iniwan umano ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong nilalaman nitong mga bagong dokumento? Yes, Jiggy, ito nga raw yung summary kung saang mga distrito napunta yung 3.5 trillion pesos na budget ng DPWH mula nga po 2023 hanggang 2026. Inilabas nga yan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Leviste, ibinigay ng DPWH sa kanya itong files na ito at pinayagan daw yan ni Secretary Vince Dizon. Sa isang virtual press conference nga kanina, nanindigan si Leviste na totoo po daw itong mga dokumentong ito. Paglilinaw pa niya walang irregularidad o irregular sa mga inilabas niyang datos. Pero ang dapat daw imbestigahan ay yung prioritization, kung magkano nga ba yung halagang inilalaan para sa mga infrastructure projects sa kada distrito. Kapansin-pansin daw kasi, Jiggy, na may mga maliliit na distrito pero malalaki yung nakukuhang infra projects, habang may malalaking distrito naman na maliliit yung alokasyon. Kailangan din daw suriin kung may relasyon ang proponents ng mga proyekto sa mga contractor na ginawaran nga ng kontrata. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Leviste. Ang budget allocation ay hindi based on discretion, kung hindi based on an equation like land area population. Tulad po ng ating national tax allotment. Dahil pag may discretion, ang aking pananaw ay yan ang nag-give rise sa bentahan ng budget, na yun naman din po ay napatunayan. Jiggy, may isa pang pasabog itong si Leviste doon sa press conference kanina. Isang mataas daw na opisyal ng DPWH yung tumawag sa kanya noong October at tinangka nga raw siyang suhulan. Nangyari raw yan sa gitna nga ng press con niya noong sa Kamara na tungkol nga po yan doon sa appointee ni DPWH Secretary Vince Dizon na konektado umano sa mga contractor. Inalok daw si Leviste ng opisyal na ito ng dagdag na pondo para sa mga classroom sa kanyang distrito sa Batangas. At ang kapalit nito ay ang kanyang pananahimik. Pero hindi raw pumayag ang kongresista. Pero ang ending, nadagdagan namin pa rin pala yung alokasyon niya na napunta nga doon sa distrito niya para sa classrooms. Aabot daw, Jiggy, ang halaga nito sa 2.5 billion pesos. Jiggy. At Marian, tila nga ba matagal nang hawak ni Leviste itong mga files? Bakit ngayon lang niya ito inilabas? Yes, Jiggy, yan nga rin yung tanong natin. At kanina nag-emotional si Leviste nang sagutin yung tanong na yan. Paliwanag niya, November pa raw nang pinakita niya yung mga dokumentong ito sa ICI at sa Ombudsman. Pero may nakwento rin siyang iniipit daw noon ang budget ng distrito niya noong October na may tumawag nga sa kanyang taga-DPWH. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. Ang pinag-usapan sa telepono ay ang budget ng distrito ko. Ayaw ko naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. Minsan, ito nga din ay ginagamit bilang leverage over members of Congress. At kahapon ay hinamon nga ni Leviste ang palasyo na ipakumpirma sa DPWH ang Cabral Files. Ano naging reaksyon ng Malacanang dito? Gigit nga ng palasyo dahil si Leviste yung nagyabang sa Cabral Files na hawak niya siya rin daw dapat yung may responsibilidad na patunayang totoo itong mga dokumento. Bakit daw pinapasa ni Leviste yung tungkuling ito sa iba? Sabi pa nga ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa nga nila alam kung yung mga dokumento ay dinoktor o
o pineke. Nanawagan naman ito si Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na imbestigahan itong mga aligasyon na may kinalaman nga sa ilang opisyal ng gabinete doon sa budget proposals. Masyado raw maaga para bansagan ito ng Malacanang na hearsay o chismis lang. Tugon naman dyan ni Castro, yung Cabral Files, yung tinutukoy niyang chismis lang dahil hindi pa nga ito biniberipika ng DPWH. Huwag naman daw sana pagmukaing may pinagtatakpan ang palasyo sa flood control scandal. Yan muna ang latest sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa TV5 Media Center. Susunod, PNP nagpaalalang iligal ang online selling ng mga paputok. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Nagkasunog sa isang mall sa Divisoria kung kailan dagsa ang mga mamimili para sa holiday shopping. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano ang nasunog at may nasaktan ba? Jiggy, wala namang nasaktan sa sunog na sumiklab sa loob ng Divisoria Mall pero aabot sa 200,000 pesos na halaga ng paninda ang natupok. Nabulabog ang mga mamimili nang sumiklab ang sunog sa isang stall ng mga damit sa second floor ng mall. Agad kumalat ang usok. Maya-maya natunto ng apoy na sumiklab sa bodega ng stall. Agad na rumisponde ang mga security at tauhan ng mall at ginamitan ng fire extinguisher para maapula ang apoy. Dumating din ang hile-hilerang fire truck. Nagmamadali naman ang mga katabing tindera na isalba ang ilan nilang paninda. Iniimbestigahan pa ang pinagmula ng sunog. Pakinggan natin ang pahayag ng isa sa mga tindero. Taka kami na bakit may apoy sa loob na wala naman mga ginasaksak doon. Mga yun, kurente lang doon sa taas. Yun, bigla lang siya pumutok madam. At Camille, kumusta ang mga kapatid natin dyan, kanilang pamimili para naman sa bagong taon? Jiggy, doon sa mall kung saan nga may nasunog na stall ay back to normal naman na dahil wala namang ibang katabing shop na nadamay. Pero yung mga nagtitinda naman sa labas ng Divisoria, particular dyan sa kahabaan ng Ilaya Street hanggang Juan Luna, aba ay business as usual dyan. Patok nga sa mga mamimili ang iba't ibang pampaswerte tulad ng mga bilog na prutas para sa medianoche gaya ng ubas na mabibili sa halagang 200 pesos kada kilo. Patok din ang mansanas, peras at orange na mabibili sa 3 for 100 pesos. Nasa 100 pesos naman kada kilo ang kiat-kiat, habang 180 naman per kilo ang lonkan. Meron din kiwi na mabibili sa 3 for 100 pesos, 50 naman kada piraso na mabibili ang suha at melon. Meron ding dragon fruit na mabibili sa 200 kada kilo. Ayon sa ilang customer na nakausap natin, kukumpletuhin pa rin nila ang mga prutas para mas maging masagana ang 2026. Patok din sa mga mamimili ang mga t-shirt na may print na Happy New Year 2026. Tampok ngayon ang lucky color na teal at color of the year na cloud white. Mabibili ang mga t-shirt sa halagang 180 hanggang 200 pesos. Mabenta rin dito yung mga Happy New Year banner at yung 2026 balloon na perfect pang pictorial with family. Jiggy, sa ngayon wala pa tayo masyadong nakikita ng mga nagbebenta ng pampag-ingay, no, gaya ng mga torotot. Pero pagdating naman sa mga prutas ay posible pa raw na mas magbahal pa ito 2 araw bago ang bisperas ng bagong taon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Sa ibang balita, nanumpa na si dating PNP Chief Nicolas Torre bilang bagong General Manager ng MMDA. Papalitan ni Torre si Procopio Lipana. Wala pang paliwanag ang Malacanang kung bakit pinalitan si Lipana. Nanungkulan si Torre bilang hepe ng PNP noong Hunyo pero tinanggal siya sa pwesto noong Agosto dahil di sila nagkasundo ng NAPOLCOM sa issue ng balasahan sa PNP. Umani ng batiko si Batangas Governor Vilma Santos Recto dahil sa tila pagmamaliit niya umano sa mga ordinaryong mamamayan. Na kaya nung kami tinitira
tumitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. Sinabi yan ng gobernadora nang hingan siya ng reaksyon kaugnay sa mga basher ng kanilang pamilya. Pero para sa Batangas Provincial Government, minalisya lang ang sinabi ng gobernadora. Hindi raw nito binabatikos sa mga ordinaryong mamamayan, kundi ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Susunod, bahay na ginawang imbakan ng paputok, sumabog. 2 kabilang ang isang bata, patay. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Naglipa na ang mga nagbebenta ng mga paputok online ngayong magbabagong taon, pero babala ng PNP, illegal yan. Live mula sa Bocaue, Bulacan, nangunguna sa balita si Rainiel Pawi. Rainiel, bakit bawal ang online selling ng mga paputok? Jiggy, itinuturing kasing prohibited o regulated product itong ang mga paputok. Alinsunod na rin yan doon sa e-commerce guidelines ng DTI kaya hindi ito pwedeng ibenta kahit saan. Sa sino naman mga gusto magbenta nito ay maaaring mag-secure ng permit sa PNP. Alinsunod pa rin yan doon nga sa Firecrackers Law. Yung sino mang mahuhuli na hindi tumatalima rito ay magmumulta ng 20,000 to 30,000 pesos at maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Sa kabila nga ng mga regulasyon na yan, ay marami pa rin yung mga nagtitinda online. Kaya paalala ng PNP ay maging maingat at huwag bumili ng mga paputok online dahil hindi yan sumailalim sa anumang inspeksyon. Jiggy. At kung pinagbabawal ito, ay paano ito mababantayan mabuti ng mga otoridad? Jiggy, sabi ng PNP ay susulong nga raw nila yung centralized market for firecrackers. No? Yan yung pagtitinda sa isang lugar sa bawat bayan o syudad. Gaya na lamang dito sa May Bocaue. Suportado rin nila yung mga local government unit na nagtutulak pa rin ngayon ng designated firecracker zone para maging ligtas nga yung pagsalubog natin sa bagong taon. Jiggy. At ilang araw bago ang bagong taon ay ilan na ba ang bilang ng mga naputukan? Jiggy, may 47 na firecracker-related injury yung naitala yung PNP at karamihan nga sa bilang na yan ay galing sa Central Visayas. Nasa 54,000 naman ng mga illegal na paputok na yung nasamsam. Sa ibang balita, Jiggy, kahapon may isa naman na namatay dahil sa indiscriminate firing doon sa Tondo, Maynila. Yung suspect nakikipag-inuman lang at biglang nagpaputok nga ng baril. Sa tala rin ng PNP, no, may 7 na yung nahuli dahil nga sa indiscriminate firing at 4 dyan ay mga pulis. Jiggy. At Rainiel, sa yung Bocaue ay talagang dinadayo ng mga kababayan natin para sa paputok. Kumusta naman ang negosyo ng mga kababayan natin dyan? Jiggy, dagsana nga no, yung dami ng mga bumibili rito at yung presyo nagdoble na rin dahil sa taas nga ng demand at kakaunti na lang din yung supply. Gaya na lamang ng mga paborito natin na paputok, yung round sawa, no, na kung dati ay nasa 450 to 500 pesos, ngayon naglalaro na yung presyo sa 1,000 to 1,200. Yung quitis naman na dati 450 kada bundle ay nasa 1,000 na rin yung presyo. Doon sa may mga gusto naman ng mga pailaw lang o no, yung luces, no, nasa 180 yan dati, ngayon ay nasa 350 pesos. Na Jiggy, ngayon ay makikita nyo na kumonti na to yung bilang ng mga mamimili rito dahil yung peak raw ay simula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 nga ng hapon. Nakakatuwa, no, dahil yung iba ay galing pa sa Northern Luzon at Southern Luzon. Gaya naman doon sa iba, no, na mamimili na nakakaluwag-luwag katulad mo, Jiggy, yung iba ay nag-ipon ng araw para doon naman maging extra special yung New Year, bibili ng fireworks na 1,800 to 3,000 pesos. Jiggy. Ikaw ba, Rainiel, nakabili na? Medyo bawal sa amin, Jiggy, yung mga paputok. So, baka mag-ano na lang ako, tambol, tsaka yung mga pampaingay. Advance Happy New Year, Jiggy. Advance. At tama yun, para mas ligtas tayong lahat. Yan pong ulat ni Rainiel Pawid, live mula sa Bocaue, Bulacan. 2 patay sa pagsabog sa Dagupan. Ilang bahay din ang nasunog. Live mula sa Dagupan, Pangasinan. Nangunguna sa balita si Mon Gualdes. Mon, ano ang sanhi ng pagsabog?
Jiggy, sinasabing mga illegal na paputok na nakaimbak sa isang bahay ang tinuturong mitsa ng nangyaring pagsabog dito sa Sitio Bokig, Barangay Bacayo Norte sa Dagupan City, Pangasinan. Bandang 7:47 ng gabi, base sa initial na investigasyon, nangyari ang pagsabog. Nagdulot nga ito ng sunog na nagtagal ng 2 oras bago naapula. 8 bahay ang pinaka-naapektuhan dahil sa insidente. Nagkataon pang may Christmas party sa kalye at marami ring taong dumaraan sa lugar nung mga oras na iyon. Ang masaklap, sa mismong araw ng Pasko, 2 ang patay sa insidente sa lugar habang hindi bababa sa 10 ang mga nasugatan. Kabilang sa nasawi ang 7 taong gulang na batang babae. Dahil sa pagsabog, nagkalat din ang mga tipak ng bato dito sa paligid, nagiba rin yung mga pader at sahig ng mga bahay at nasunog at nagkasira-sira naman yung mga motorsiklo at tricycle dito sa lugar. May nakita ang mga pulis na mga trianggulo at oversized na bawang sa lugar na pawang mga illegal na paputok. Wala raw ideya ang mga pulis at mga kapitbahay na may gumagawa o nag-iimbak ng ganitong uri ng firecracker dito nga sa kanilang barangay. Narito ang pahayag mula sa Dagupan City Police. May nagluto sa loob, pagkatapos parang may sumingaw na fumes. Kasi kung ang pagsabog kasi bigla, isang malakas. Mukhang nakulob yung ano kasi nga hindi makita dahil nga sa Nakulob yung mga fumes ng powder. Doon na sila mismo sa loob ng residence. Tapos tinakpan nila lahat ng mga kurtina, yung mga pintuan para hindi talaga masilip. Ayun, nag-accumulate yung mga fumes. At Mon, ano magiging pananagutan ng may-ari ng bahay? Nako, Jiggy, maharap sa patong-patong na reklamo mismong may-ari ng bahay na pinagmulan nga ng pagsabog. May asunto rin siyang reckless imprudence resulting to multiple homicide, physical injuries, and damage to properties, pati na rin yung paglabag sa Republic Act 7183 o yung illegal na pag-iimbak ng paputok. Pagilinaw ng Dagupan City Police, noong December 23, nagtalaga pa raw sila dito ng 2 pulis kada barangay para nga sa kanilang oplan iwas paputok dahil hindi na raw bago itong insidente na may mga sumabog at nadiskubre silang mga illegal na paputok dito sa lungsod. Noong Nobyembre lamang, meron din ganitong klaseng insidente at noong 2023, ganoon din. Kaya ang pakiusap nila sa mga kababayan nila, sa publiko, maiging i-report sa kapulisan kapag may mga nadidiskubre silang gumagawa o nag-iimbak ng mga illegal na paputok para hindi na raw maulit ang ganitong klaseng malagim na insidente. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Mon Gualvez live mula sa Dagupan City. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.